Hi, good morning po. Meron lang po akong isi-share sa inyo ha. Kaya lang meron akong kode ko kasi yung memory ko wala na. Good morning. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol dun sa paggamit ng pacifier, 'di ba? Lagi po kasi yan concern yung tungkol sa pacifier. Kahit ako, ano ba talaga? Ano bang meron sa pacifier na yan? Yung word na pacifier ay galing sa word na pacify. Sa Latin na pax, ang ibig sabihin ay peace. Peace be with you, pacify. To make peace or to calm. Calm. Yan. Peace and calm. Pacifier. Pacify. Yan. Yung ibang mga tao, sasabihin na, ay, I don't personally use pacifier on my baby. Diba? Eh di wag. Pero ano ba talaga? 'Di ba? Yung iba kasi ayaw mag-pacifier, 'di ba? Ay, hindi, ayaw ko mag-pacifier sa baby ko, ganyan ganyan. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng mga iba? Mga professional talaga, yung mga authority, ano ba talaga sinasabi? Benefits of pacifier. Soothing and contentment. The sucking reflex is calming. Kasi nga yung mga baby na sa oral stage, lagi nilang ginagamit yung bibig nila. So para sa kanila, nakaka-relax yung pagdede, di ba? Yung soothing. So yung pacifier, soothing sa kanila. Tapos, pwede rin daw po yun as pain reliever, yung kanilang pagpapacifier para sa kanila. Pag kayo may nararamdaman sila as pain relief, tapos nakakatulong din sa tulog nila yung pacifier, at saka nga po yung oral stimulation, di po ba? A pacifier is a tool for soothing and sleep. Pero wag daw replacement for feeding and other needs. So, syempre kapag halimbawa nagugutom na yung baby, wag naman pacifier ang ibigay mo lang basta. Syempre padidayin mo talaga ng gatas. O kaya umiiyak kasi basa yung diaper o may tae. Syempre hindi pacifier lang ibibigay mo, palitan mo naman yung diaper po niya, di po ba? O tapos, isang consideration pa, dapat darating yung time na i-win mo na rin yung baby mo sa pacifier kasi nga magkakaroon ng mga dental issues pagka tumutubo na yung ipin. Kailan ba tumutubo ang ipin, di ba? 4 to 6 months, di ba? O kaya 1 year old. Ano pa? Safety. Huwag mo naman daw itali yung pacifier dito sa leeg ng baby. At huwag mo lalagyan ng sugar at sweets yung pacifier, di po ba? Ano pa? Ayan. Siyempre po, dapat yung pacifier malinis. Hindi yung nahulog na yung pacifier tapos isusubo pa sa baby. Ganon. So, ang sinasabi ng American Academy of Pediatric Dentistry, pag more than 12 months old na yung baby, ay may risk naman ng otitis media, yung infection daw sa tenga. Pag naman more than 18 months na yung baby, yung orofacial complex o yung open bite. Yung pag nasanay kasi sila Kaya dapat tatanggalin mo na rin yung pacifier pagka mga ganyang edad. Yung open bite po yung kakagatin mo yung papel, hindi niya na makagat kasi nga nasanay siya sa pacifier na nakaganon yung bibig niya. So hindi niya na kayang kagatin yung papel kasi nga nakaganyan yung ipin niya, nakabukas dahil sa kaka-pacifier naman. Tapos wag daw gagamitin ng pacifier ng more than 6 hours. So bawal din yung masyadong matagal na nakasalpak na, maghapon na nakasalpak na yung pacifier daw. So sabi ng American Academy of Pediatric Dentistry, wag daw more than 6 hours. Tapos kapag bibili ka ng pacifier, meron na pong nabibili online yung mga orthodontic pacifier. Ibig sabihin yung para lang sa, yung tama sa yung mga orthodontics. Yung talagang meron talagang mas magandang pacifier, hindi lang basta-basta pacifier ang bibilhin nyo. Doon naman ang sinasabi naman ng American Academy of Pediatrics. Wait first until your breast milk supply is established 3 to 4 weeks before introducing pacifier. So, kailangan bago ka mag-start mag-pacifier sa baby, kailangan sigurado ka na may gatas ka na talaga.
at naglalatch ka na talaga sa baby mo. Yung maganda na yung communication mo sa pagbe-breast milk dun sa baby. Hindi yung unahin mo yung pacifier. O sige, lastly, kasi nga 'di ba pacifier, Doc? Ano ba naman 'yan? Baka naman sa internet mo lang 'yan, sa Google mo lang 'yan kinuha yung mga pinagsasabi mo. Hindi. Minention din ang pacifier dun sa textbook namin, yung Nelson Textbook of Pediatrics. So, ibig sabihin, kapag minention dun yung pacifier, ibig sabihin, pwede. O, di ba? Ibig sabihin, hindi masama, hindi tabu na mag-pacifier kasi na-mention siya sa libro ng mga pediatricians eh. Doon sa chapter 423 sa SIDS, yung Sudden Infant Death Syndrome, sa page 2535, nakalagay doon sa libro namin, pacifier use is associated with a lower risk of sudden infant death syndrome in the majority of studies. O, di ba? So, pwede siyang gamitin. O, di ba? O, di ba? Pacifier is protective even if it dislodged during sleep. So, dun kasi sa sudden infant death syndrome na topic sa libro namin, nakalagay doon na pwedeng gumamit ng pacifier. Ha? O yun lang po. Ang haba na naman ng video nito. Pacifier lang ang pinag-usapan. Good morning po. Thank you po for watching and listening.